the Lord. Hallelujah. Let's praise the name of the Lord. Son of greater things. Hallelujah. All things are possible. Hallelujah. Foundations are shaking. Let's praise the name. Let's praise the name. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Jesus. Today we are declaring your incredible blessings in our lives. We are declaring your faithfulness, Jesus. We declare that it is not too late for us to accomplish everything that you told us to do. This is our time and this is our moment. And we know you will do greater things through us, Jesus. Let's pray to the Lord. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa isang magandang umaga na ibinigay niyo sa bawat isa sa amin. Today, oh God, we declare your blessings. Alam namin, oh God, na naririyan na. We are claiming, oh God, ang pagpapala mo ngayong umagang ito. Kaya gawin mong mas malaya pa ang aming pagpupuri at pagsamba. Ito naway maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Kaya naman maingat namin ibinabalik lahat ng papuri at pasasalamat. In your mighty name, Jesus, in Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Jeremiah 10:6, ang sabi po dito, for as much as there is none like unto thee, O Lord, thy art great, and thy name is great in might. 1 Chronicles chapter 29 verse 11, thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. For all that is in heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted and as head above all. Our God raises the dead. He parted the sea. He calms the water. He heals the sick. He gives sight to the blind. He made and sustained all things. He is our creator. He is our protector. He is our deliverer. He is our healer. He is our comforter. He is our way maker. He is our restorer, our Savior. And Jesus is everything that was and is. And today, He deserves all our praise and glory and honor. Let's declare the greatness of Jesus. Hallelujah. Your
Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. Amen, amen. Ang kadakilaan ng Diyos, ito po ay hindi nagbabago at ito ay sa lahat ng panahon. Amen? Nangangahulugan dahil walang pagbabago ang kadakilaan ng Diyos. Sa lahat ng panahon, nararapat natin siyang bigyan
ng papuri at pagsamba sa atin pong mga buhay. Amen. Hallelujah. Our natural response in the greatness of the Lord, which is unchanging and for all times, nararapat din, hindi nagbabago, at sa lahat ng panahon, ang ating pagbabalik ng papuri sa Kanya. Hindi nakabatay ang ating pagpupuri sa ating nararamdaman, kundi sa dakilang katapatan ng Diyos. Amen? Kaya nawa sa lahat ng panahon, atin siyang bibigyan ng pagsamba sa ating mga buhay. Mga awit 113, 2-3, purihin ang pangalan ng Panginoon mula ngayon at magpakailanman, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Ang pangalan ng Panginoon ay dapat purihin. Yes, let there be liberty in the Spirit as we praise the Lord in this place. Together, let's lift Him up. He is great and greatly to be praised. As long as there is breath in our lungs, let there be praises and worship, not just from our mouth, but from the bottom of our hearts, from our spirit. Let praises swell from within. Hallelujah! Come on! Hallelujah! This is a safe place. This is a sanctuary where we are together in worshiping the greatness of God. Yes! Lift Him up! Lift Him up! Lift Him up! You are great! You are great, our Jesus! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Hallelujah! 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 Everybody say, great is the Lord! Dakila ang Panginoon! Minsan pa bigyan natin siya ng mataas na papuri, ng pagpalakpak, ng pagwagayway ng ating mga kamay. Dakila ka, O Diyos! Dakila ka, O Panginoon! Hallelujah! 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 Ang Diyos ang espesyal na atin po, mga kapatid. Hindi siya bisita, kundi taga rito na siya, mga kapatid. Amen? Tayo ang bisita sapagkat siya ay nasa lahat ng dako. He has been here for all times, just waiting for us to give Him glory, to give Him worship. Hallelujah! At yamang Diyos ay dakila. Alam nyo, ginawa din niyang espesyal ang bawat isa sa atin. That's why each of us who are here is loved. You are special in the sight of the Lord. Kaya hayaan natin ang kagalakan ay sumaatin habang binabati natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Kabayan mo ang iyong katabi, kabayan mo ang iyong kapatid, kabayan mo ang mga kapatiran na naririto ngayon. Hallelujah! Batiin mo na may init, na may mainit na pagkamay. Thank you, Lord.
na po ang bawat isa. Salamat po sa presensya ng ating pong mga kapatiran. At gayon din po, marami tayong bisita na naririto ngayon. Amen. So pagtawag ko po ng inyong pangalan, mangyari po na kayo ay pumunta dito sa unahan. We want to recognize and to pray for you. At ito po ang aming mainit na pagtanggap sa inyo sa dakong ito. Ang lahat po ay magsabing, Praise the Lord! Amen. So, tawagin po natin ang ating mga bisita habang sila po ay pupunta dito sa unahan. Pakiguide na lang po na sa atin pong mga kapatiran. Si Christian Arlo Magadja, si Jimwell Aguirre, dito lang po sa unahan. Si Brent Yuson, Fatima Estopace or Estopase. Sorry po kung mali. Marlon Katapang, Matt Jerwin Katapang, Maria May Katapang, Marian Katapang, Mayan Katapang, and Renny Flores. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. We also want to recognize the presence of Brother Jerem Magnaye. Kasama po natin siya ngayon. God bless you sa kanya pong bakasyon. Hallelujah. Natutuwa po ba tayo sa presensya ng atin pong mga bisita? Muli marami pong salamat sa inyo pong pagpapaunlak sa mga kapatira at mga kasamahan namin na nag-invite sa inyo at we pray na kayo po ay lubusang pagpalain ng Panginoon, hindi lang po sa pagkakataong ito, kundi sa bawat sandali ng inyo pong buhay. So, we'll pray for them, extend po natin ang ating kamay patungo sa kanila at samahan niyo po ako sa pananalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat ang mga bisitang nasa aming pong harapan, alam po namin, O Diyos, na Ikaw ang personal na nangusap sa kanila upang sila ay pumunta sa dakong ito sa kabila ng iba't ibang pagiging busy sa maraming bagay, sa mga kaabalahan, sa iba't ibang aspeto ng kanila pong buhay. Salamat at sila ay naririto ngayon at nagbigay ng panahon upang nang sa gayon ay sambahin at purihin ang iyong pangalan. Nawa maging isang malaking pagpapala po sa kanila ang kanilang pagdalo sa dakong ito, sa makarinig po sila ng mga papuring awit at ganoon din po, O Diyos, ng pangangaral ng iyong salita at nandoon, Panginoon, ang pagtanggap ng amin pong mga kapatiran. Dalangin po namin ang paglukob ng iyong kapangyarihan, ang pagyakap ng iyong pagmamahal sa kanila pong buhay. Hayaan mo na sila, kasama po ang kanilang buong pamilya, ay iyong pong pagpalain sa tuwi-tuwi na. At nawa, O Diyos, ikaw ang palaging gagawa ng paraan upang magkaroon ng malapit na relasyon, na komunikasyon sila sa iyo, upang nang sa gayon di sila matakot, hindi sila mahiya, hindi sila mag-atubili na lumapit sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ay maaari nilang maging matalik na kaibigan, Ama sa langit, na kung saan mapagsusumbungan ng kanila pong mga pangailangan at mapagsasabihan, Panginoon, ng kung anumang magagandang pangyayari sa kanila pong buhay. Kaya Lord, amin po silang itinatagubilin sa iyo, basbasan mo po sila at hayaan mo ang iyong kapangyarihan ang palaging mahayag sa kanila pong buhay. Lord, proteksyonan mo sila at gabayan sa tuwi-tuwi na at hayaan mo, O Diyos, na maramdaman nila ang iyong malapit na presensya sa kanila pong buhay sa tuwi-tuwi na. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Makakaupo na po kayo sa inyo pong upuan. Marami pong salamat. Pwede po natin silang patuloy na kamayan, kamustahin sa kanila po, mga kapatid, na pang-araw-araw na pamumuhay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa atin pong mga online viewers, we also welcome you in the name of Jesus. Kung saan-saan dako, hindi lang po, mga kapatid, ang scope natin ay dito po sa
Batangas, kundi sa buong Pilipinas at sa ibang-ibang dako ng daigdig. And we are thankful that through our live streaming sa atin pong FB page, no, UPC, Batangas City and Bawan, ay nakaka-connect po yung ating mga kasamahan. And we're thankful dahil may mga kapatiran po tayo na nasa ibang bansa, wala pong church na sila po ay face-to-face na makadalo, and through our live streaming, ito po ay nagiging malaking tulong para po sa bawat isa sa kanila. So, let's continue to pray na ito pong ministry na ito ay isustain ng atin pong Panginoon upang nang sa gayon maging pagpapala hindi lang sa iglesyang ito, kundi sa lahat ng atin pong online viewers. At ganoon din po mga kapatid, nais natin na bigyang pansin din ang atin pong mga programs and activities for this week para tayo po ay maka-join sa anuman po na atin pong mga gawain. Ang atin pong morning devotion via FB Live ay nagpapatuloy. Ito po ay from Monday to Friday at 5:30 in the morning. Everybody say, "Good morning, Jesus." Ang sarap po na batiin ang Panginoon, no? Na ibig sabihin, meron po tayong panibagong hininga, panibagong buhay na ipinagkaloob, nagising tayo, kaya nararapat na ang pasasalamat sa Diyos ay atin pong ibigay sa tuwi-tuwi na. So, through Pastor Gard Lutero, ito po ay araw-araw na nabibigay po ang salita ng Panginoon. So, 30 minutes lang po ito, kaya mayroon po kayong panahon na makinig habang nagpe-prepare, kung kayo man po ay papasok sa trabaho, sa mga estudyante po na mga pumapasok. Ito po ay malaking tulong. At kahit po doon sa mga nasa bahay lang, no, na maghapon nagagawa ng iba't iba po sa loob ng tahanan, pero nandun ang gabay ng salita ng Diyos at ang pananalangin, ang magiging pundasyon upang harapin ang bawat araw na mayroon pong tapang at mayroon pong expectation sa gagawin ng Panginoon. And then, ang atin pong midweek Bible study ay via Zoom. Ito po ay Wednesday. Ito po ay para sa ating mga apostolic men, ladies, and youth at 7 o'clock in the evening. So, ipinopost po natin ang atin pong Zoom link sa atin pong mga GCs just in case na gusto po natin na ma-share po yung link doon po sa mga kakilala natin kasi po limited lang po yung atin pong membership doon po sa ating GCs, no? Kaya hindi po tayo makapagdagdag ng marami pa. So po pwede po nating ipasa sa iba yung pong Zoom link para po sila ay makarinig ng salita ng atin pong Panginoon. So again, midweek Bible study via Zoom on Wednesday at 7 o'clock in the evening. Ganon din po ang study of the word and prayer meeting. Ito po ay sa lugar ng Bawan, no? Thursday at 6:30 in the evening. So sa mismo pong church doon, sa mga taga-Bawan po na atin pong mga kasama. Lahat nga po ng mga taga-Bawan na naririto ngayon, magsabing hallelujah! Yan. So, alam naman po natin, no, na every afternoon ng Sunday, maliban lang po kapag tayo combine, ginaganap po ang gawain doon. So, we're thankful dahil pansamantala po, meron po tayong nauupahan na lugar doon upang maging panambahan natin. Pero we're still praying that the Lord will provide a church lot and building in that place na pag-aari na po natin. Amen? So, Thursday po at 6:30, dun po sa church ang study of the word and prayer meeting. And then, dito naman po sa Batangas City, ay Friday at 6:30 in the evening. Paalala din po, may meeting po ang ating pong church board, department and ministry heads, along with anniversary committee heads and members sa darating na Sabado at 2 o'clock in the afternoon. We're excited mga kapatid dahil pinag-uusapan na po namin ang tungkol sa atin pong 35th Thanksgiving anniversary. Hallelujah! Hallelujah! Nagbi-build up na po yung excitement and expectation. So,
ipag-pray nyo po mga kapatid at hayaan po natin na ito ay maging matagumpay, hindi lang po through the leaders, kundi ang bawat church partner po ay kailangan po namin kayo upang nang sa gayon, sama-sama po tayo para po sa ikatatagumpay ng ating pong special na event na ito. Amen? So, October 26 po ang ating Thanksgiving anniversary for 35 years. Naayos na lang po natin. For sure, hindi po dito ang ating venue. We're expecting bigger attendance on that special event. Kaya pag-pray po natin mga kapatid na ang Diyos ang gumawa ng lahat ng pamamaraan upang sa isang mas malaking lugar at kung saan tayo po ay mas makakapagpuri, makakapagpasalamat sa Panginoon for 35 years of His faithfulness on this church. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And then, next Sunday po, of course, ay balik na uli po ang Sunday service ng atin pong Bawan Church, no? So, sa next Sunday po. So, mamaya po, walang service sa lugar po ng Bawan, pero next Sunday, ito po ay balik na muli. Amen? Praise the Lord, everyone. Hallelujah! Ang sarap na ang Diyos, ang siya pong laging nangunguna sa bawat sa atin. Habang tayo po, mga kapatid, ay magbibigay ng pagsamba muli sa Panginoon sa pamamagitan po ng atin pong giving of our tithes and offerings. Tatawagan po natin ang ating mga ushers, usherettes. Amen. Sa atin pong mga bisita, ito po ay pangkaraniwan na po namin ginagawa. Taus-puso po ang pagbibigay, any amount, no? Hayaan po natin na ang pagbibigay sa Panginoon ay maging bahagi ng ating buhay sapagkat higit at higit ang ibabalik ng Diyos sa bawat sa atin. Nihiling ko po ang bawat isa ay tatayo. We will declare our faith. Let there be prayer of blessings and the giving of declaration. Amen? Handa na po ba tayo mga kapatid? So let's be together. By the authority of your word, I have given and shall be given to me, pressed down, shaken together, and running over. Today, I bring my tithes and offerings into your storehouse. As a result, the enemy is rebuked and the curse is lifted. I live under an open heaven. You pour out blessings upon me so abundantly that there isn't room enough to contain them. We receive jobs and better jobs, raises and bonuses, sales and commissions, benefits and settlements, land and inheritances, interest and income, rebates and returns, gifts and surprises, bills paid off and debts eliminated. My entire family is saved and walking with God. I enjoy perfect health and abundance, walking in divine favor and blessing. I am blessed in my coming and blessed in my going. Everything I do will prosper in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Magbigay po tayo ng may kasayahan at may pagsamba sa ating Panginoon. It shall come back to you. Goodness shall press down, shaking together and running over again. It shall come back to you. You give to the Lord. Give, and it shall come back to you. Goodness shall
pastor, si Pastor Guji. Wala po siya ngayon mga kapatid, pero siya po ay preacher sa UPC Imus, Cavite. At ipag-pray po natin na ang mensahe ng Panginoon ay maging pagpapala sa mga kapatiran natin doon. Let's also pray for Pastor Gard Lutero, na siya po ang mangangaral ng salita ng ating Panginoon sa hapong ito. We also want to recognize, bago po tayo mag-pray, mga August celebrators, pakikaway-kaway po ng inyong mga kamay. Sino po ang mga August celebrators? Kasama po natin sila sa prayer. And I believe meron tayong birthday celebrator ngayon, Sister Joyce Mendoza. So bago po tayo mag-pray, sabihin po natin, God bless August celebrators. So tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo pong masaganang biyaya sa aming pong buhay. Ang mga ikapo at kaloob na ibinigay ng iyong mga anak ay resulta ng iyong pong masaganang pagpapala sa buhay ng bawat isa. Continue to be a great provider for the lives of your people in every aspect. At alam po namin, O Diyos, hindi lang sa pinansyal at material ikaw nagpapala, kundi sa bawat aspeto ng buhay, mabuting kalusugan at gayon din po, mabuting spiritual, Panginoon, na buhay ang iyo po ipagkakaloob sa bawat isa. Sa pamagitan ng kanila pong katapatan sa pagbibigay sa iyong gawain ay higit at higit ang katapatan mo sa buhay ng bawat isa. At gayon din po, Panginoon, sa aming pong handful of rice, pagpalain mo rin po ang aming pong mga mothers, ang aming pong mga ladies na patuloy, Panginoon, nagtatapat, Panginoon, sa dakot ng bigas sa kanila pong pagsasaing, at ito po, O Diyos, ay iniaalay sa iyo pong harapan. Kaya hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang patuloy na magpala sa bawat pamilya, at hayaan mo, Panginoon, na dumaloy ang iyo pong biyaya sa kanila pong mga buhay. At ganun din, Lord God, we pray na ikaw po ang laging magbibigay pa rin ng mabuting kalusugan, na malakas na pangangatawan, Panginoon, sa aming pong mga kapatiran. At hayaan mo, O Diyos, na sa mga under medical treatment, sa mga mayroon pong karamdaman, patuloy po namin silang idinudulog sa iyong harapan, na sila po ay magkaroon, Panginoon, ng kagalingan na nagbumula sa iyo, ng patuloy na kalakasan at kalusugan, upang nang sa gayon, ang pagsamba at pagpupuri sa iyo, Panginoon, ay malaya pa rin nilang maibigay sa kanila pong buhay. At ganun din po, O Diyos, we pray, Panginoon, para po sa aming pastor, si Pastor Guji, sa kanya pong pangaral ng iyong salita sa lugar po ng UPC Imus, Cavite. Dalangin po namin, O Diyos, na ikaw ang siyang magbigay ng iyo pong karunungan, ng iyo pong pagbabasbas sa kanya pong buhay. At maging pagpapala po siya, Panginoon, sa mga kapatiran doon. At hayaan mo, O Diyos, na kumilos, Panginoon, ang iyo pong dakilang presensya sa kanila pong kalagitnaan. Maging sa dakong ito, Panginoon, gamitin mo si Pastor Gard Lutero upang ipangaral, Panginoon, iyong salita. Whatever message you have impressed in his heart, hayaan mong dumalo ito, Panginoon, para po, O Diyos, hindi lamang sa aming pakinig, kundi sa aming mga puso, sa aming pong buong buhay. Ito po ay magkaroon ng magandang resulta, lalo na, Panginoon, sa amin pong pakikipagrelasyon sa iyo, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Marami pong salamat. We have been so blessed always by your presence. Kaya patuloy at patuloy na sa bawat pagtitipo namin, O Diyos, malaya, Panginoon, at makapangyarihang kumilos ang iyo po, Panginoong presensya sa amin pong buhay at sa aming kalagitnaan. Bless, O God, the brethren, as long, O God, with our first-time visitors, ikaw po ang magbigay, Panginoon, ng iyong pong pagpapalang spiritual sa bawat sa amin. Thank you, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the name of Jesus. Habang patuloy po na magmiministeryo sa atin ang sanctuary of worship. Hallelujah.
Hallelujah. Alam niyo ba kung bakit nagagalak si David kapag siya ay pupunta sa tahanan o sa presensya ng ating Panginoon? Ano ba ang nasa bahay ng ating Panginoon? People who are worshiping in the Lord. In the house of the Lord, mga kapatid, people are worshiping in the Lord. People who are looking sa kapayapaan, mga kapatid. People who are sick to find healing. People who are troubled and want peace. That is in the house of the Lord. Hindi po ito, mga kapatid, ang lugar na kung saan tayo ay magdi-display ng ating mga suot o kung ano man. Ito ang lugar upang ating purihin ang Panginoon. Pasalamatan siya sa buong isang linggo na pag-iingat niya sa atin. Bagamat may mga pagod sa ating katawan, I was glad when they said unto me, let us still go in the house of the Lord. That's why David said, it is good to be in the house of the Lord with my brothers and my sisters in the house of the Lord. Sabi ng kanta, so let us praise and sing song together, singing happy song. It is good to be in the house of the Lord. Amen. Minsan pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Sanctuary of Worship. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Ako po ay natutuwa at nagagalak sa umagang ito. As you, maupo muna kayo, mga kapatid. Praise God. Sa mga sandaling ito, ang inay po ay litong-lito. Every time na kami pong mga anak niya ay nangangaral, mga kapatid, maging ating pastor na nasa ibang lugar, even and online, nalilito po ang aking inay. Sapagkat gusto niyang marinig ang bawat pangaral ng kanyang anak. But this time, Nay, wala kang magagawa sa akin ka ngayon. We're still praying for our pastor, kay Pastor Guji, who are ministering at the same time, ng salita po ng ating pong Panginoon. God bless you, brother. At ganoon din po, mga kapatid, konting paalala lang. Amen. Alam ko naman na hindi po kayo siguro masamang paalalahanan. Lalo na po kung ang inyo pong mga anak po ay maingay o umiiyak, maaari po ba nating ilabas pag hindi po ito, upang hindi po ito makaagaw ng atensyon po ng pakikinig ng salita po ng ating Panginoon. Ganon din po yung mga anak, pwede niyong pagsabihan ng inyong mga inay, ang inyong mga magulang kapag maingay. Yung mga anak, huwag kang maingay. So, pwede po ninyong gamigal sa pagsabihan ng inyong mga magulang na ang inyong tatay na huwag ding maingay kung ito po ay nag-iingay. Sa mga mahilig po na maglaro ng games sa kanila pong mga mobile, pakiusap po sa bahay nyo na lang gawin yan. Hindi naman po kami pumipigil, pinangangaral namin po yan, pero wag naman sana sa church. Iuwi nyo na po sa bahay nyo yan at time po para makinig po ng salita ng atin pong Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Tandaan nyo ba na nagalit ang Panginoon nung nakita po yung kanyang bahay? Diba? Kanya talagang winasak niya yung mga nandoon, yung mga maniningil, manunugal. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, ng aking bahay, panalanginan ay dapat bahay ng pagsamba. Nung tayo po ay nasa ibang pananampalataya, tahimik na tayo po ay nakikinig, we give respect kasi tayo po ay tahimik. Sana nung tayo po ay nasa katotohanan na pagdating sa salita ng Panginoon, pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Alam ko naman po, mga kapatid, na tayo po ay malalaki na para po paalalahanan. Amen. Ano pa? Dahil po, nasasayang po, mga kapatid, ang atin pong pagsamba kung gagawin nyo lamang po ang mag-ingay sa simbahan at maging dahilan pa ng pag-agaw po ng atensyon sa pangaral po ng salita ng Diyos. Amen? I love you, mga kapatid. Mahal na mahal ko po kayo. I don't want, mga kapatid, na maruwen ang salita ng Diyos dahil nadidistract tayo o nagiging cause tayo ng dahilan upang hindi po natin marinig tayo. Nagpe-pray tayo, Panginoon, give me the message sa Sunday. Pero pagdating ng Sunday, hindi natin marinig dahil minsan nagiging cause tayo ng pag-agaw ng atensyon ng pangaral ng salita ng Diyos. Dahil kami pong mangaral, we spend time also.
We spend hours, we spend time to pray, to study. Panginoon, ano ba yung mensahe mo para po sa linggong ito dahil yung mga kapatiran talaga pong nangangailangan ng iyong salita. May mga nights na kami po ay nagpe-pray. May mga gabi na kami po ay hindi makatulog. Lalo na pag malapit na po ang pangangaral ng salita ng atin pong Panginoon. I know our pastoral team, Pastor I can relate on me, even an our pastor. So as a sign of respect, not only to us, but to the Word of God, mga kapatid, sana namnamin natin ngayon ang mensahe ng ating Panginoon. Amen po ba? Last time ako po ay nag-online, nag-rebroadcast ako dahil ang lalamunan ko po ay wala. So sabi ko, Panginoon, hayaan mo na I spend time, study. I give respect to you, Panginoon. Tulungan mo ako na may deliver ko ng maayos ang mensahe mo sa araw na ito. So kaya I ask God to deliver it na sana matanggap po ninyo, mga kapatid, nang wala pong aagaw ng pangangaral o ng attention nyo sa salitaan ng atin pong Panginoon. Praise the Lord. At mahal ko kayo, mga kapatid, kaya ako po ay nagpaalala sa inyo. Ayoko po nakuhanin. Alam niyo minsan, kaya tayo napapagod pagdating sa church. Nagiging dahilan din minsan, inaagaw ng kaaway. Pag Saturday, napupuya tayo. Di ba? Minsan, I respect doon sa mga nagtatrabaho, mga kapatid, na napupuya tayo, nag-scroll ng cellphone. Tapos pagdating sa umaga, parang tamlayin ako, parang pagod. Ginagawa po yan ng kaaway sa inyo. Pinapagod kayo upang hindi nyo mag-grasp, hindi nyo, mga kapatid, makipakinggan, hindi nyo makuha, hindi kayo mabless, mga kapatid. Pinapagod kayo. But I thank the Lord, mga kapatid, sapagkat tayo ay naririto because alam natin, mga kapatid, na yung message ng Panginoon, ito yung magbibigay sa atin. Although physically we are tired, pero ang presensya ng Diyos magbibigay sa atin ng extra strength para tayo, mga kapatid, ay magpasalamat sa ating Panginoon. Praise the Lord. At siguro, hindi na, mga kapatid, okay na yung paalala ko. Praise the Lord. Uwi na po tayo. Amen. Tayo po itatayo sa paggalang sa salita po ng salita ng ating Panginoon. Bibles up. Sige nga po. Let's open our Bible in the book of 2 Kings. We will be reading in chapter 4, verses 2 to 7. Sana meron akong English-Tagalog dito. Ayan. Ang lahat po ng nakakita ay magsabing Amen. Ang lahat po ng nasa New Testament, lumipat po kayo sa Old Testament. Nasa Old Testament po ang 2 Kings. Again, pag hindi nyo po ma-trace, huwag po kayong mahiyang tumingin sa table of contents. Wala pong sasaway sa inyo. At kung tawanan kayo ng inyong katabi, iparecite nyo sa kanya ang whole book of the Bible para makabawi naman kayo sa pagtawa niya sa inyo. 2 Kings chapter 4, reading in verses 1 up to verse 7. Sumigaw nga kay Eliseo ang isang babae na isa sa mga asawa ng mga anak ng propeta na nagsasabi, ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na at iyong talastas ng iyong lingkod ay natakot sa Panginoon at ang pinagkakautangan ay naparito upang kuning alipin niya ang aking dalawang anak. So, the story goes like this. Mayroon pong balo na babae na asawa po ng isang propeta, namatay po yung propeta at natatakot po itong balong ito sapagkat mayroon pong utang siya na naiwanan at kukuhanin po yung kanyang anak at gagawing alipin. At sinabi ni Eliseo sa kaniya, ano ang gagawin ko? Itong babae nagsusumbong o nagsabi sa kay Eliseo na isang propeta rin. Anong gagawin ko sa inyo? Sayin mo sa akin. Sabi ni Eliseo, anong meron sa bahay mo? Ang sabi niya, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay maliban sa isang palyok na langis.
Nang magkagayoy sinabi niya, ikaw ay yumaon, manghiram ka ng mga sidlan sa labas, sa lahat ng iyong mga kapitbahay, sa makatawid bagay, ng mga walang lamang sa sidlan, huwag kang manghiram ng kokonti, ang sabi po dito, at ikaw ay papasok sa bahay mo, at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan, at iyong ibubuhos ang langis sa lahat ng sidlang yaon, at ang iyong itatabi ang napuno. Sa gayoy, nilisan niya siya, at ang kaniyang mga anak ay nagsara ng pinto, kaniyang dinala ang sidlan sa kaniya at kaniyang pinagbuhusan. At nangyari nang mapuno ang sidlan sa kaniya, sinabi ng kaniyang anak, dalhin mo pa ako ng isang sisidlan. At sinabi niya sa kaniya, wala pang sisidlan o wala na. At ang langis ay tumigil. Nang magkagayoy na paroon siya sa kaniya, sinaysay ng lalaki ng Diyos ang kaniyang sinabi, ikaw ay yumaon, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong utang at mabuhay ka at ang iyong mga anak. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. 1 Corinthians 10:13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso na hindi yaong matitiis ng tao, dadapot-tapat ang Diyos, praise the Lord, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan sa pag-ilag upang, sa another translation, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi mararanasan ng lahat ng tao. Ngunit tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, ay bibigyan kayo ng lakas upang mapagtagumpayan. Amen. Pwede niyo bang ibaba ang inyo pong mga Biblia, mga kapatid? Let us give worship and praise sa atin pong Panginoon. Come on. Hallelujah, hallelujah. Come on, palakpakan natin, nasambahin natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah, Heavenly Father, na siyang lumikha ng langit at ng lupa, salamat sa salita mo, Panginoon, namin pong narinig. Ikaw ay aming mahal. Hayaan mo, Panginoon, dumalo yung pagpapala ng iyong salita sa santuaryong ito, Panginoon. Puspusin mo ng iyong banal na Espiritu Santo ang lugar na ito, Panginoon. Bigyan mo, Panginoon, O Diyos, let your anointing fall on each and every one of us here, Panginoon, at maging sa amin pong mga bisita. Salamat po sa kanila, Panginoon, at sila po ay naririto upang makinig ng iyong salita. Alisin mo, Panginoon, na kami po ay antukin, bagkus magkaroon kami, Panginoon, ng excitement to hear your word, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na gamitin mo ako upang maging daluyan ng iyo po, Panginoong biyaya. In Jesus' name, we pray. Amen. Bago po kayo maupo, ngitian niyo inyong katabi at kayo'y maupo. Wala po akong dapat sabihin sa inyong katabi. Pwede kong sabihin salamat sa Panginoon dahil buhay ka pa. Di ba mga kapatid, thank you sa Panginoon dahil buhay pa yung katabi natin. Dahil may mga tao po na hindi na nagigising. Praise the Lord. Have you ever felt trapped? Or have you ever felt, mga kapatid, that you are at the end of your rope? Ayan. At kung nararamdaman mo, mga kapatid, you are feel trapped at you are at the end of the rope. Sabi mga kapatid ng realistic. Ang sabi ng realistic, kapag ikaw daw ay nasa end of your rope na, mag-tie ka lang daw ng knot at hawakan mo lang yun. Sabi ng mga realistic. Sabi naman ng mga pessimists, sabi niya ay, you might as well let go. Hayaan mo na lang sapagkat it will get worse. Sabi ng mga pessimists. Yung mga optimists naman sabi, just tie a knot or just tie another knot and keep on going. Each disposition, mga kapatid, holds some merit, but oftentimes, at the end of the rope ng ating pong buhay, there's a long drop between you and the ground. May mga panahon po na may matindi ka o may matindi ka palang pinagdaraanan at walang nakakaalam ng kalagayan mo. Sino nakaka-relate yan?
May mga time, may panahon na mayroon ka na palang matinding pinagdadaanan, pero wala namang nakakaalam. Diba? May mga ganyan, mga kapatid. Problema sa anak. Ipinalaki mo the best that you could. Dinala mo sila, mga kapatid, sa simbahan na may takot sa ating Panginoon at ipaalala sa kanila ang Diyos. And suddenly, they just walk away. Lumayo sila. Pinipilit mo pa rin kumapit. Kahit nararamdaman mong gusto mo nang sumuko. Diba, mga kapatid? You are holding it together while falling apart. I want to preach to you this morning, mga kapatid. Empty so He can fill you. Wala pong gusto na sa pag-aasawa ay hahantong po sa paghihiwalayan. Wala pong may gusto. Ngunit dumarating po ang situation sa buhay po upang sirain ang relasyon na inaakala nating tatagal magpakailanman. Inilalagay mo pa din ang iyo pong isipan na maaayos mo ang lahat at nagtitiwala ka pa rin sa Panginoon. You are holding it together while you are falling apart. Mga problema sa trabaho, na alam mong kailangan mong magtrabaho, kinaiinisan mo, dumating ang bukas, Lunes, sapagkat makikita mo, mga kapatid, yung taong kinaiinisan mo sa trabaho. And even your supervisor, na walang ginawa kundi pagawan ka ng pagawan ng bagay na parang gusto mo nang sumuko, mga kapatid, sinusubukan ng lahat para mawala ka sa trabaho. Mga katrabaho na hindi mo talagang kayang harapin, you are holding it together while you are falling apart. Yung mga death of our loved ones, dumarating sa atin ng kabiguan, heartbreak, yung mga pangarap na hindi natin matagal nang hindi natutupad sa buhay natin, yung mga pag-asa na akala natin, mga kapatid, ay mayroon, hindi pala. Alam niyo, mga kapatid, sa buhay po naming pamilya, sa inay, maging sa amin pong mag-asawa, sa akin pong mga kapatid, there are times, may mga hindi na po mabilang, mga kapatid, na mga linggo na dumating po sa buhay namin, na mayroon pong mga matitinding pangyayari sa buhay namin, na gusto naming sumuko. Simula po nung nagkaroon ng, nag-pioneer si Tatay Ed, may mga linggo. And only us family can relate this dahil hindi lang po kayong nakakaranas ng problema, mga kapatid. Kami pong mga nasa likod ng pulpito, ang atin pong pastor, Pastor Gucci, ang aming pong pamilya, ang mga tumatayo po sa likod ng pulpitong ito, even our pastoral team, mga kapatid, meron din pong problema sa buhay na pinagdaraanan. We are holding it together while we are falling apart. Yung pong burden, yung stress, yung pressure, we preach to you, we counsel to you, mga kapatid, we stand before you, but there are times, mga kapatid, we need somebody also to stand with us. Kailangan din po namin na may tatapik, lalo na sa ating pastor. Kailangan po na may tatapik sa kanyang balikat. At sasabihin, Pastor, magiging maayos po ang lahat. Pastor, magiging maganda po ang ating 35-year anniversary. Kailangan natin ng tapik sa ating pastor. Hayaan niyo po kung mayroon mang mga gastusin at kung mayroon mang mga ay kailangan po na suportahan ang gawain ng Panginoon, magsusuporta ako, pastor. Magbibigay ako, pastor, financially. Bagamat mayroon akong mga pangangailangan, pero uunahin ko, pastor, ang pangangailangan ng simbahan upang magkaroon tayo ng magandang celebration ng ating pong anniversary. Parang wala akong naririnig na amen Pagdating na sa financial ba, kinakailangan tayo ay tumahimik? There are situations, mamaya mga kapatid, talagang tatayo kayo sa akin. There are situations na makikita natin ang ilan po na nakangiti, pero mabigat na pala ang pinagdaraanan sa buhay. Di ba? Bakit nawala sa ministry? Bakit nga ba? Napansin nyo, bakit may mga nawawala sa ministry? Pansinin ninyo, yung mga kapatiran po natin.
or even kahit na naririto, dati kasama mo sa ministry, mga kapatid na dating laging present, punong-puno ng sigasig yung pananampalataya, sila yung unang dumarating sa church, unang nagbo-volunteer, unang excited kapag may gawain, mga kapatid. Kahit may I-group, sila yung laging on time, excited, mag-outreach para tulungan si evangelist sa pag-outreach. Pero ngayon, ang iba, nanahimik na. Wala na. Hindi na natin nakikita. Hindi naman bigla yung kanila pong, wala namang biglang malaking goodbye sila. Pero anong nangyari? Unti-unti. Dati lingguhan, naging paminsan-minsan, tapos tuluyan na pong nawala. Ang tanong ni Paul in Galatians 5:7, sabi ni Paul sa Galatia 5:7, you were running a good race. Then who cut it on you? Sabi ni Paul, ang ganda ng simula mo. Pero anong nangyari? Sinong humadlang sa iyo? Sabi ni Paul. Anong humarang sa iyong landas? Sabi ni Paul. At sa tunay, mga kapatid, napapaisip din ako. Bakit nga ba? Bakit may mga kapatid tayo sa pananampalataya na nawala sa ministry? At ano po ang dahilan? At mahalaga po kung paano po natin ito maiiwasan. May mga napagod, pero walang nakapansin. May mga nasaktan, pero walang nagtanong. May mga pinaghinaan ng loob, pero walang tumulong na buhatin. May mga nalito sa direksyon na kanilang tinatahak, pero walang gumabay. Madalas, mga kapatid, yung hindi malalaking tukso, yung hindi malalaking kasalanan, ang ginagamit ng kaaway upang, mga kapatid, ang tao o tayo ay lumayo sa Panginoon. Kadalasan yung pong maliliit na bagay, doon po nagsisimula yung mga simpleng compromise, yung mga kasalanan na sa tingin natin ay maliit lang, nakakaunti lamang, yung mga walang kwentang kasalanan na iniisip natin, yung bang tahimik na paglayo sa presensya ng Diyos. Ito yung nakakatakot. Marami kang pinagdaraanan pero tahimik kang lumalayo sa presensya ng Diyos. Unti-unti, hindi halata sa simula, paunti-unti, unti-unting lamig, unti-unting pag-iwas, unti-unting paglayo hanggang sa isang araw, hindi na natin namalayan, wala na pala si brother o si sister. O marahil, mga kapatid, ikaw ang pinagtutunguhan ng salitang ito. Kaya, mga kapatid, bilang isang pamilya, bilang isang kapamilya sa pananampalataya, kailangan natin na magkamustahan, kailangan nating magdamayan, kailangan natin alalahanin ang mga nawawala, hindi para ibalik sila, mga kapatid, kundi para pigilan din yung iba na parang halos bumitaw na. Baka kayo napapagod na rin, mga kapatid. Baka ang iba sa atin tahimik na lumalayo. Pero paalala lang, mga kapatid, mayroon pong mga tao na handa pong makinig. Mayroon pong mga pastor na handang makinig. May mga leader na handang makinig. May Diyos po na patuloy na tumatawag, mga kapatid. At kahit na tayo po ay lumayo, pwede ka pa rin bumalik sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Kaya ito ang seryosong tanong. Kumusta ka na talaga? But I have a good news, mga kapatid. Ano ang kasalukuyan po nating pinagdadaanan ngayon? It seems that you are holding together while falling apart. I have a good news. God knows your problem. Alam ng Diyos ang inyo pong pinagdaraanan.
Alam ng Diyos ang inyong kalagayan, mga kapatid. Again, I said, alam ng Diyos ang problema natin. Walang pagsubok na ibinigay sa atin ng ating Panginoon na hindi natin makakaya. Tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Pagdating ng pagsubok, bibigyan tayo ng kalakasan ng ating Panginoon. Shall we worship the Lord, mga kapatid? Come on, let's worship the Lord. Thank you sa pangako ng ating Panginoon na bibigyan niya tayo ng lakas kapag dumarating ang pagsubok. Hallelujah! Hallelujah! Sabi ko, alam ng Diyos ang ating problema. Hindi lang niya alam. Nagmamalasakit po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam ng Panginoon kung hanggang saan mo kayang tiisin ang iyong kalagayan. Hindi ka ilalagay ng Diyos, mga kapatid, sa kalagayan mo na hindi mo kayang tiisin. Sa aming mga bisita, hindi ka ilalagay ng Diyos sa isang sitwasyon na sa tingin mo hindi mo makakaya. Kung inilagay ka ng Diyos sa ganyang kalagayan, naalisin ka rin ng Diyos kung magtitiwala ka lamang sa Kanya. Sa mga panahon na ikaw ay nagkakaroon ng kahirapan, patuloy ka lang magtiwala sa atin pong Panginoon. He may not come when you want Him, mga kapatid, but if you keep believing sa ating Panginoon, patuloy kang naniniwala sa Kanyang pangako. If you just hang on, mga kapatid, He will just show up on the right time. Ito po nangyari sa widow na atin pong nabasa. Alam niyo, mga kapatid, ang babaeng ito, according sa mga studies, ito po ay asawa ni Obadiah, yung prophet Obadiah. Ito po yung asawa niya. At si Obadiah, sino ba nga ba si Obadiah, mga kapatid? Di ba siya yung Lord Chamber? Siya po yung chamber ni King Ahab. At siya po yung tagapamahala ng buong kaharian. At habang ang kanya pong asawa ay buhay, ito pong babaeng ito, nasa maganda at marangyang kalagayan ito pong asawang ito. Kasi Lord's Chamber, nasa kanya yung mga karangyaan. Pero nung namatay na yung asawa, o nung namatay na itong si Obadiah, mga kapatid, ang kanya pong kahirapan ay naging sukdulan. Talagang hirap na hirap siya. Sa ating nabasa, mga kapatid, yung mundo na animoy laging nakangiti sa kanya nung buhay ang kanyang asawa. Di ba? Talagang lahat ng pangangailangan nakangiti lagi sa kanya. Ngayon nung namatay ang asawa niya, ang mundo ay nakasimangot sa kanya. Habang nabubuhay ang kanyang asawa, lahat po ng kailangan nito pong balong ito ay naipoprovide. Lahat ng gusto niya. Mayroon siyang asawang nagmamahal sa kanya, mayroon siyang protector, mayroon siyang provider, at ngayon namatay. At mayroong problema ngayon ito ng babaeng ito. Mayroong bigat sa kanyang puso, mga kapatid. Mayroon siyang anak, at mayroon siyang matinding pangangailangan, mga kapatid, na pinagkakautangan niya. Meron ba kayong karanasan dyan? Pumanaw ang inyong mga mahal sa buhay, may iniwang, okay nga lang sana, pastora, kung mana. Kaso utang. Mana rin din nga naman yun, yung utang. Pero mahirap, ano kaya yung kalagayan na ganyan? Alam ko, mga kapatid, nakaka-relate kayo, mahirap po ang sa isang tao ang may utang. May mga gabi na hindi kayo makakatulog. May mga lahat na ang isa lang pangalan na alam ninyo sa inyong isipan ay babae. Si Judith. At itong babae, itong mga kapatid, ay talaga namang nangangamba. Sapagkat sa Deuteronomy, sa Book of Law, ito po, mga kapatid, ang sabi na kapag may pinagkakautangan ng isang tao, ay nandoon po, karapatan po nilang kunin ang mga anak nito at ilagay sa bilangguan. Yan po, basahin niyo po ang Book of Deuteronomy, yung batas. Wala pong tinatawag na retirement plan pag namatay po noong unang panahon ang isa pong propeta. Wala pong mga benepisyo na SSS, GSIS, SSS, kung ano pang mga SSS dyan, mga kapatid. Kapag namatay ang isang propeta na may asawa. Wala pong ganyan. Ang tangi lang mamang pong magiging benepisyo kapag may utang, kukuhanin ng anak
ilalagay sa kulungan at parurusahan. Ito po yung naging pangamba ng babaeng ito. Siya po ay may utang. Wala na yung tinatawag na krangya ng babae. Wala nang designer bag. Ayan. Wala nang vacation yung babaeng ito. Wala nang mga good times. Yung mga damit na mga ganda. Wala na, mga kapatid. At maaring sa umagang ito, mga kapatid, at maging sa mga nakikinig po natin sa online, inilalagay po ikaw ng Diyos sa kalagayan minsan na walang-wala ka na. You are at your lowest moment of your life, mga kapatid. Hindi dahil gusto kang hamakin ng Diyos, hindi po dahil masama ang Panginoon, but God wants to empty you because He wants to fill you. Nais ng Diyos, mga kapatid, dumarating man tayo sa kalagayan natin na para bang hindi natin alam ang ating gagawin, God wants to empty you. The reason why minsan sa atin kaya ka naririto, hindi dahil ikaw ay talagang may blessing. Mix ang people, ang mga kapatiran na sumisimba ngayon sa umagang ito. Some of you are happy because of the blessing. Some of you also are sad because may pangangailangan ka. Kaya naririto ka, mga kapatid. Kaya nga sabi ko nga, ang atin pong sambahan, ang ating bahay-sambahan, mga kapatid, ay parang hospital ito, mga kapatid. Where there are need, mga kapatid, is being met, mga kapatid, ng atin pong Panginoon. Only God can met our need, mga kapatid. Kaya dapat lamang natin talagang pasalamatan ng atin pong Panginoon. Kaya nga, inoobserbahan ko kanina, nung kumanta tayo ng How Great Thou Art, dakila ka talaga, Panginoon. Halos lahat sa atin ay nagpapasalamat sa kadakilaan ng atin pong Panginoon. Dahil kung hindi po dahil sa Diyos, mga kapatid, kung hindi dahil sa ating Panginoon, kung hindi dahil sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, mga kapatid, wala tayo, mga kapatid, sa atin pong harapan. Sabi ng Panginoon, you are nothing without me. Because when you are at your lowest, mga kapatid, God is going to step right in, mga kapatid, upang ipaalam sa bawat sa atin that God will never leave you. He will never forsake you, mga kapatid. Pero the moment, mga kapatid, na pag ang iyong sarili, para bang as long as you are helping yourself, hindi ka tutulungan ng ating Panginoon. Marami pong mga message ako nagsabi. Sabi ko nga, hanggat ikaw ay inainyayahan, minsan ang sabi, saka na lang ako, pastor, attend ng pagsimba kapag nabago ko ng aking sarili. Saka na lang ako attend ng mga Bible study kapag may nabago na sa akin. As long as you are helping yourself, mga kapatid, hindi po tutulungan ka ng ating Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, na kailanman hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili kung wala ang tulong ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Hahayaan ka ng Diyos sa ganyang kalagayan hanggang ma-realize mo na hindi mo na kayang mag-isa, na kailangan mo na ang Diyos. Gaya ng sabi ko, without Him, you can't do anything, mga kapatid. Nang nakita ni Elisha ang babaeng ito na umiiyak at yung kanyang mga anak, mga kapatid, ay kukuhanin, that's the time na sinabi niya, Panginoon, alam mo ang aking problema. Pinaalam niya ang problema niya. At hindi lamang alam ng Diyos ang ating problema, sometimes or God is going to release our potential. Anong nakasulat? Ano ang gagawin ko sa iyo? Sabi ni Elisha. What I'm going to do? Ano ang gagawin ko sa iyo? Ano ang mayroon sa iyong bahay mo? Sabi ni Elisha. Doon sa babaeng balo. Anong mayroon? Sa nabasa natin, mga kapatid. Sabi ng babae, wala po. Maliban sa isang bangang langis o sa isang oil, a jar of oil. Sabi ng babae, ng balo. At sabi niya, humiram ka, inutusan niya. Nandoon, mga kapatid, alam nyo, minsan, sabi niya, what you need or what do you need? Anong kailangan mo? And what do you have? Sa halip na sabihin po ni Elisha ang solusyon sa kanyang problema, nandoon, mga kapatid, tutulungan siya ng Diyos o tutulungan tayo ng Diyos na tulungan po ang ating sarili. Minsan, humihingi tayo ng kasagutan sa Panginoon, hindi po agad niya ibibigay ang kasagutan. Ang gagawin ng Panginoon, tutulungan tayo na tulungan natin ang ating sarili. Hindi po, mga kapatid, ang tanging paraan na matulungan tayo ng Diyos
ay tulungan po din natin ang ating sarili. Hindi mo tinutulungan ang iyong anak na ibigay ang kaniyang gusto. Dahil kapag ibinigay mo sa iyong anak ang gusto nila, hindi po ito mabibigyan. Hindi niya mabibigyang halaga ang ibinigay mo sa kanya. Kasi walang paghihirap. If you just only give things na basta hinihingi ng iyong anak, ay hindi niya bibigyan yung pagpapahalaga, mga kapatid. Nandoon, mga kapatid, dahil kung hindi mo pinaghihirapan ng isang bagay, wala ka talagang pagpapahalaga dito, di ba? Kaya ang sabi doon, mga kapatid, kung hindi mo ito kinita, hindi mo ito pahalagahan. Maari namang sabihin ni Elisha, mga kapatid, ang sagot sa problema. O maaring si Elisha mismo ang magbayad ng pagkakautang ng babaeng balo. Kaya naman ni Elisha, mga kapatid. Kaya nga ang tanong ni Elisha, ano ang kailangan mo at ano ang meron sa iyong tahanan? Dahil minsan, mga kapatid, sa buhay natin bilang isang Kristiyano, o naniniwala sa Diyos, o nananampalataya sa atin pong Panginoon, ang atin pong mga pangangailangan mismo ay nasa harapan na natin, pero hindi natin alam. Anong sabi, mga kapatid? Mayroong isang langis. Nandoon na ang kasagutan sa kanyang pangangailangan. Minsan tayo po ay laging tumigil na tayo, mga kapatid, sa kakaselos. Tumigil na tayo, mga kapatid, sa pagkakainggit natin, mga kapatid, doon sa mga bagay na wala tayo. Stop being jealous doon sa mga bagay na wala tayo. Lagi kong itong sinasabi, bakit hindi mo muna pasalamatan ng Diyos doon sa mga bagay na mayroon ka? Sa halip, mga kapatid, na ikaw ay mainggit, sa halip na ikaw, mga kapatid, ay magalit dahil meron si brother. Dahil hindi mo naman alam ang pinagdaanan ni brother and sister kung bakit siya nandoon sa ganyang kalagayan. Marahil, mga kapatid, nagsimula rin siyang magpasalamat sa Panginoon, kaya nagkaroon siya ng blessing sa buhay niya. So bakit hindi mo muna simulang pasalamatan ang ating Panginoon sa mga bagay na mayroon ka sa ating Diyos? Stop crying to the things that you don't have. Because little become much when you place it in the hands of our God. Ang maliit na bagay, kapag patuloy mong pinasasalamatan sa atin pong Panginoon, bibigyan ka ng mas lalo pang malaking bagay, mga kapatid. Kung pinagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka rin ng Diyos sa malaking bagay. Kung nagpasalamat ka sa maliit na blessing, bibigyan ka ng Diyos ng malaking blessing lalo na. So we need to thank God for the things that we have. Maliit man yan o malaki, mga kapatid. Lord, thank you, Panginoon, sa blessing. When you are grateful, yung mapagpasalamat ka sa atin pong Panginoon, sa mga bagay na mayroon tayo, kung kukuhanin lang ng Diyos ang lahat ng mayroon tayo ngayon, mga kapatid, we don't have it before, pero binigay ng Diyos sa atin. Diba? Dati wala tayong sasakyan. Dati wala tayong bahay. Dati wala tayong tirahan. Dati wala tayong cellphone. Dati wala tayong bagong damit. Dati wala tayong maayos na matutulugan. Dati hindi tayo makakain ng masarap na pagkain. Dati. Pero ngayon, thank you, Lord. Pero ngayon, nagbigay ang Diyos sa atin ng mga bagay na magbibigay comfort sa atin. Hindi man lang natin magawang may balik sa Diyos. Hirap na hirap din tayong magbigay minsan ng ating offering and tithes sa ating Panginoon. Pwede bang pasadahan ko lang? Papasadahan ko lang ng kaunti, ha? Kaunti lang, mga kapatid. Minsan, hirap na hirap tayo. Pagdating sa pagtulong sa gawain, bigayan na naman. Ang matindi pa dito, yung mga taong hindi talaga nagbibigay. Ano? Di ba? Yung mga taong hindi nagbibigay, siya pa yung mareklamo. At hindi lang yun, pag may gawain, talagang
35 years anniversary. Oh, bigayan na naman. Pero siya yung kauna-unahang pupunta sa simbahan. Siya yung kauna-unahang nakakain ng hiningi o ng binigay nating offering sa ating Panginoon. Kaunti lang naman, papadaanan ko lang. Hallelujah! Sabi nga mga kapatid, ang yaman natin ay hindi po sa pera. You can take everything mga kapatid. Nandoon mga kapatid, kuhanin na ng sanlibutan ito ang lahat mga kapatid. But I have decided to follow Jesus mga kapatid. No turning back. No turning back. Hallelujah! Hindi po ako mayamang tao. Pero salamat sa Panginoon. Dati-rati, naka-jogging pants lang ako pag sumisimba. Noong sa lumang simbahan, sa Bawan. Pero salamat sa Panginoon, sa blessing. Nakakatayo po ako sa inyo. Hindi po ako mayamang tao, mga kapatid. Wala rin po ako masasabi o may tuturing na malapit na mga kaibigan na pwedeng ilibre ako sa aking makakain. O pwede kayong lumapit mamaya at sabi, Pastor, kain tayo. Okay lang yan, mga kapatid. But I just need faithful friends. Yung mga mayroon akong asawa who are praying for me. May anak po ako, asking God to bless me. May pamilya po ako na pinagpe-pray po ang bawat isa po sa amin. Hindi po ako naiinggit kung mayroon po ang ibang tao. Hindi rin po ako nagseselos kung saan sila dinala ng Diyos. I can shout and praise God, mga kapatid, kapag mayroon kayong bahay. I can give glory and honor sa Panginoon pag may mga sasakyan kayong bago. At higit sa lahat, mga kapatid, kapag kayo po ay naging milyonaryo, pasasalamatan ko talaga ang Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Bakit? Dahil maaari po akong humiram ng pera sa inyo. Kaya pasasalamatan ko ang Diyos. Kung kayo'y naging milyonaryo, kaya ang sabi mga kapatid ni Elisha, what do you have? Anong meron ka? Anong meron ka sa bahay mo? Meron akong langis. Dahil alam niyo mga kapatid, yung langis marahil ginamit ni Obadiah nung siya'y nasa ministry. Yung langis na yan ang naging dahilan, nagkaroon ng mga blessing sa buhay mga kapatid ni Obadiah. At meron sa kanyang tahanan na naando doon lang sa sulok. That is something significant. That is something, mga kapatid, sacred. That is something na mahalaga at hindi po ito nabibigyan niyang pansin. Marahil sa dami ng kanyang problema, hindi niya nakita. Hindi niya napansin na mayroon palang mahalagang bagay sa kanyang tahanan. And that is the oil. May mga tao po na gagamitin po ang Diyos para ikaw ay pagpalain. May mga tao po na gagamitin ang Diyos para ikaw ay i-bless. Pero minsan hindi mo ito nakikita. May mga mahalagang bagay, may mga sagradong bagay na hindi mo nakikita na ito pala ay magbibigay sa iyo ng pagpapala. Ang babaeng balo ay iyak ng iyak, hindi niya nakita na mayroong mahalagang bagay sa kanyang tahanan na gagamitin upang siya po ay pagpalain. And that's the oil. I will go on my conclusion. Madaling makaligtaan ang mga biyayang ipinadala po ng Diyos. Yung mga testimony sa buhay na ginagawa ng Diyos kapag tayo po ay nasa sitwasyon na hindi mo na alam ang gagawin. Nakuha niyo? Kapag may matinding pangyayari sa buhay natin, you still have the oil. You still have the oil. Kapag may matitinding problema, you still have the oil. Kapag may pangangailangan ka, you still have the oil. Kapag mayroon kang mga kapatid na gustong magkaroon ng kagalingan sa iyong katawan,
you still have the oil. You still have that anointing, mga kapatid. Sa Biblia po, ang oil, it symbolizes the Holy Spirit. Its presence, the power, the anointing, and it's also represent blessing, consecration for holy purpose. The oil represent abundance. The oil represent joy. The oil represent divine favor. Sa another context, mga kapatid, it signifies spiritual gifts, empowerment, mga kapatid, and readiness sa mga mananampalataya na sundin ng ating Panginoon. Ang kayamanan, mga kapatid, ay mawawala. But the oil of the Spirit will remain sa inyo pong mga buhay. She had this vessel. Kailangan kunin niya yung sisidlan. Kailangan niyang i-empty yung sisidlan. May langis. Pero kailangan niya ng lalagyan. At ang lalagyan na kailangan niya ay dapat empty para malagyan ng langis. Mabuti na lang mabait siya sa kanyang kapitbahay. Kaya itong lagi ang sabi ng aking inay. Kung ikaw ay lalayo at ikaw ay maninirahan sa ibang lugar o uupa ka, maging mabait ka sa iyong kapitbahay. Sapagkat siya o sila ang unang tutulong sa inyo kapag sa iyong mga pangangailangan. Mabuti na lang mabait ang babaeng balo ito sa kapitbahay. O talaga nga bang mabait? Baka sabihin niya, nung siya'y lumapit, akala ko ikaw yung may Lamborghini na sasakyan. Akala ko ay magandang iyong mayroon kang coach o crouch o ano bang bag. Cockroach na bag. Meron kang LB na bag. Meron kang lumang bag. LB. O, baka naman naging masungit siya. O di kaya, di ba ikaw yung pag may handaan sa inyo, hindi ka nag-iimbita? Mag-imbita ka man, makalipas na ng 1 linggo. Mabuti na lang, mabait siguro. Marahil siya sa kanyang kapitbahay kasi nag-gathered niya yung mga jar Kailangan niya Kaya maging mabait po tayo sa ating mga kapitbahay. Yun ang lesson, yun ang mensahe. Mabait tayo dapat sa ating kapitbahay. Hindi yung naharangan lang yung ng gate ninyo na sasakyan, yun ang butasin yung gulong. O di kaya may naipatong lang na kung ano sa harapan ng inyong bahay, ipababarangay kita. Maging mabait po tayo sa ating kapitbahay. At kaya naman mga kapatid, nung naging mabait itong babaeng balo, na marami ang nakuha niyang jar. Ginamit din ng Panginoon ang mga kapitbahay niya to bless him or to bless her. Baka minsan hindi niyo alam yung kapitbahay niyo ang magiging dahilan upang kayo maging mayaman. Di ba? Huwag naman sana mga kapatid na bawian sila ng buhay. Baka mamaya sila yung isa na lang tao sa bahay at inaalagaan ninyo, kayo pa magmamana ng inyong kapitbahay niyo. Di ba? Maging mabait tayo mga kapatid. Ang sabi mga kapatid ng ating, sabi ng ating mga kapatid, kumuha siya ng sisidlan. God is ready to work a miracle sa buhay ninyo sa umagang ito. Handa ang Diyos na gumawa ng himala sa bawat isa po sa atin mga kapatid. But you need to participate in your own miracle. Again, you need to participate in your own miracle. Sinong gusto ng himala? Sinong gusto ng blessing? You need to participate in your own miracle. Noong Jesus turned the water into wine, anong ginawa mga kapatid? Anong sabi ng Panginoon? Go, may nag-utos siya. Fill the water pots. Noong ang babaeng inaagasan ng dugo, mga kapatid, ay pinagaling, kailangan niyang hawakan ang laylayan ng ating Panginoon. Noong pinakain niya ang 5,000 people, hindi kasama ang babae at mga anak, kailangan nila ng isda at tinapay. You need to come to Jesus. You need to come to Jesus.
and surrender everything, mga kapatid, kapag may pangangailangan ka sa ating Panginoon. Gusto mong magkaroon ng trabaho, do something, find a job. Gusto mong gumaling, lumapit ka sa Diyos. Sa iyong pananampalataya, pagagalingin ka ng ating pong Panginoon. You need to participate on your own miracle. Ikaw mismo ang kikilos para matanggap mo ang blessing, ang pagpapala na ibinibigay ng ating pong Panginoon. You need to do something sa ating pong Panginoon. Kinuha ng babae ito ang sisidlan. And she started pouring. She started pouring. Naglagay siya. She started pouring. She started pouring. She started pouring. Naglagay siya. Naglagay siya, mga kapatid. She started pouring. She started pouring. Until, mga kapatid, sinabi niya sa kanyang anak, "Anak, kumuha ka pa ng mga sisidlan." At sinabi ng kanyang anak, "Inay, wala na pong lalagyan." And then they ran out of the vessel, mga kapatid. The oil stopped flowing. Nung wala nang sisidlan at punong-puno na, doon tumigil ang pagbuhos ng langis. I want to help somebody today, mga kapatid. As long as your vessel is empty, God will just keep on pouring. Pouring. God will just keep on pouring as long as your vessel is empty. He will just keep on pouring blessing after blessing, mga kapatid. Anointing after anointing. Pagpapala na hindi mo bilang na ibinibigay ng Diyos hanggat ang iyong sisidlan, hanggat ang iyong sarili, mga kapatid. Dapat ito ay walang laman. Dapat ito, mga kapatid, ay wala ang kasalanan sa ating mga buhay. Gusto mo bang bumuhos ang langis ng banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon sa umagang ito? I feel the strong power, movement of the Spirit of God that is going to pour out sa ating mga kalagitnaan, mga kapatid. Bubuhos ang langis ng banal na Espiritu Santo ng ating pong Panginoon. We need the vessel of desire. If you want na muli kang mapuspos ng banal na presensya ng Diyos, you need to have the vessel of desire. Nasahin mo. Hindi nasahin mo, mga kapatid, ikaw mismo nasahin mo ang Diyos sa mga oras na ito. Desire God more than anything else sa buhay mo, mga kapatid. Sapagkat nais ng Diyos na ibigay niya ang kanyang sarili. Nais ng Diyos na ibigay niya ang kanyang sarili sa iyo. Dahil kung meron kang Diyos, lahat ng bagay idaragdag sa buhay mo. God filled us with the vessel of our desire. Second, you need to be filled the vessel of obedience. Na desire mo ang Panginoon. Ang padalawang vessel that you need to fill sa buhay mo, yung obedience. Yung pagsunod mo sa Panginoon. Panginoon, nais kong punin mo ako. Lord, punuin mo ako. Punuin mo yung sisidlan ko, Panginoon. Punuin mo ako ng iyong banal na presensya. At para punuin ka ng Diyos, mga kapatid, kailangan mong gawin ang sinabi ng atin pong Panginoon. Kailangan kang magtiwala sa Diyos. Kailangan mong pagtiwalaan ang salita ng ating Panginoon. Panginoon, kailangan kong magtiwala na gagawin mo ang mga bagay sa buhay ko. I have to believe that every promise is yes, Panginoon. We need to obey God's promises. And the last vessel is the vessel of expectation. The vessel of obedience, the vessel of desire, and the vessel of expectation. I-expect mo na ang Diyos ay kikilos sa buhay mo ngayon. Expect something, God, that you're going to move sa buhay mo ngayon. Panginoon, I'm looking for a miracle in my life. Lord, ako po ay naghahanap ng milagro sa aking buhay, Panginoon. Lord, I'm expecting to open a door of blessing, of miracle in my life. Church expects something sa ating Panginoon, the vessel of expectation. God, I'm expecting that you will make a way, Panginoon. Pumunta ako dito na may pag-asa.
I make my way here, Panginoon, with an expectation, Panginoon. Lord, whatever you want me to bless me, Panginoon, anumang paraan na pagpapalain mo ako, Panginoon, masisiyahan ako, Panginoon. Hindi, Panginoon, ako magrereklamo. Hindi, Panginoon, ako magtatampo. Hindi, Panginoon, ako magagalit kung ano ang magagawa mo, ang mga bagay na gusto mo sa buhay ko. Feel that vessel of expectation. Expect something from God, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Lord, I just want you to feel me. Pwede ba tayong tumayo, mga kapatid? Hayaan natin the anointing of God. So umagang ito, mga kapatid, ang siyang kumilos sa atin pong mga buhay. You need to obey God. Empty yourself so that God can fill you. Sino pong nais puspusin muli at punuin ng Panginoon ng kanyang sarili? All you have to do, mga kapatid, is to come to Jesus. Hindi ko alam ang inyo pong mga pinagdadaanan. Marahil ang aking mensahe, mga kapatid, ay para bang tipong hindi ganon ka-revival, mga kapatid, o ka-response. But the message of God is clear this morning, mga kapatid. Maliwanag ang mensahe ng Panginoon. Kung gusto mo, punuin ka muli ng Panginoon, ng kanyang banal na presensya. You need to empty yourself sa harap ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Let that anointing fall on us. Let the oil of the Spirit, mga kapatid, fill us. Alam niyo ba yung kapangyarihan na mayroon ka kapag natanggap mo ang presensya ng Diyos? Sa amin pong mga bisita, you can open your heart to God. Walang nagbabawal sa inyo, hindi kayo pagtatawanan as long as you open your heart sa ating Panginoon. Ang Panginoon po ay handang makinig sa inyo pong mga daing. At sa ating pong mga kapatiran, pray to God na bago ka umalis o huwag kang aalis sa lugar na ito, na hindi mo man lang nararamdaman o napuspos ka ng banal na presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. 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 Oh, God is here. Naririto ang Panginoon, mga kapatid. Pray to God, Lord, let that oil, let that anointing, punuin mo ang aking empty vessel na ito, Panginoon. Hallelujah. Fall on me, anointing, fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me, anointing, fall on me. Hallelujah. Touch my hands, my mouth and my heart. Fill my life, Lord, every part. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Oh, Jesus. Anointing fall on me. Anointing, all mga kapatid, fall on me.
anointing fall on me. Touch my hands, my mouth and my heart. Fill my life, Lord, every part. Let the power of the Holy Ghost fall on me.
Sige lang. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Hallelujah. 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 Oh, Jesus is here. Jesus is here right now. Just reach out and touch Him. Pwede ba tayong tumayo, mga kapatid? As I feel the presence of God. Hallelujah. 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 Pwede ba nating itaas ang ating kamay sa ating Panginoon? Tanda ng pagsuko natin sa Diyos at pasasalamat sa Kanyang banal na presensya na ating nararamdaman at kumikilos sa ating kalagitnaan. Jesus, oh God, oh. Kaya natin na muli tayo ay puspusin ang Espiritu Santo ng Diyos. Oh God. Spirit of God, fill my life, fill my soul. Sabihin natin sa Panginoon, fill my heart. Fill our heart, Jesus. Fill our soul. Oh, fill us, Jesus. Fill me. Oh, Spirit of God. Spirit of God. Fill my life, Lord. Fill
Sino po ang naramdaman ng presensya ng Panginoon? Sino nakaramdam ng presensya ng Panginoon? Sino ang muling nabuspos ng banal na presensya ng Diyos? Sino ang muling nagtagumpay? Sino ang muling may blessing? Sino mga kapatid? If you are, bakit hindi mo purihin ang ating Panginoon? Bakit hindi mo ibigay sa Diyos ang nararapat na masasalamat pagsamba, mga kapatid? Hallelujah! As I call on our worship leader to sing us a victory song, tatapusin natin ang ating pananambahan na mayroon pong pag-aawit. Oh, I'll praise you and I feel it. I will turn into praise. Jesus, oh Lord. All of my fear I will turn into praise. Shake all despair as I sing out your name. And victory is I will dance out of it. I will crush disappointment. And break every chain. All of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. Our victory is I will dance out of it. I will crush disappointment and break every chain. All of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. Our victory is I will dance out of it. I will crush disappointment and break every chain. 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 To praise the Lord, oh my soul. Oh, praise the Lord. My church, worship, 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 worship the Lord. Praise the Lord, mga kapatid. Tayo po'y punta sa ating mga upuan, mga kapatid. Muli po natin purihin ang kanyang Panginoon. Praise God! Hallelujah! Muli po natin palakpakan ang kanyang Panginoon. Isa pong malakas na palakpak sa Diyos, mga kapatid. Tunay nga po na napakaganda po na mensahe ng Diyos sa linggong ito. Tunay nga po ang bawat isa po ay pinagpala at naroon po ang kanya